Yun na mga loads, good afternoon, good morning, and good evening. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking dehydrator, no? Explain ko lang itong system ng aking dehydrator. Ito ay, siyempre kahoy ito. 8 tray, no? So heater sa ilalim, meron akong thermometer, meron din akong heat controller. So ang heat controller ko, pagpatak ng 50, ay ma-off ang fan. Fan na sa taas. Ayan, 49.9. 50. Pag hit niya ng 55, mag-on ang fan, no? Kung 50, off. Kung 55, on. Okay? So, yan ang STC1000 heat controller. So, hindi ko muna kinontrol yung heat sa ilalim kasi ang nangyari kasi noong una, itong aking heat controller na sira, no? Na ito yung una kong heat controller ay nasira yung relay sa ilalim. So ngayon, bumili ako ng relay. So itong relay ay hindi pala ito fit sa kanya. So nag-order naman ko ulit kasi 160 lang to eh. So, pero ito magagamit naman to pag gagamit. Wala kasi akong tester eh. Dapat may tester ako na pag tester dito ay ang input kasi nito ay DC o direct current. So, dapat pala ay AC. Yeah. Marami kasing klaseng na SSR, no? Solid state relay. Papakita ko sa inyo yung aking solid state relay, no? Itong aking nabili pala ay ang input ay 3 to 32 BDC. Okay? Volts direct current. So, ibig sabihin ay DC direct current. Dapat ito ay naka-jumper ito sa ilalim, no? Lagyan na lang ng wire. Sana. So, wala pa akong tester. Hindi ko ma-determine ng ang direct current dyan. Kasi pag direct current kasi may positive, negative. Polarity, may polarity yan pag direct current. Pero kung alternating current ay wala siyang polarity, no? So kita nyo yan, no? Ayan, 1 and 2. So ito yung output, ito yung input. So pag input, may positive, negative. So ang isa namang klase ng SSR o solid state relay, yung 40 AA, no? Ito 40 AA. So ito kasi SSR 60 DA. So ang input BDC direct. So isa pala ay dapat pala nito ay SSR 40 AA. So nag-order naman ko ulit kasi ito ay hindi ko muna gagamitin kasi wala pa nga akong tester. So ang kasi pag 40 AA kasi direct na lang siya dito sa output sa relay ng ating STC1000. Kasi itong STC1000 na tong unang na-order ko ay nasira yung relay. So pumutok. Dahil ang aking heater ay nasa 600 watts. So ibig sabihin 600 watts overload siya kasi ang STC1000 ay ano lang yan switching. So ang switch niya kaya lang niya is 10 ampere. So ito ay nasa 20 o 25 ampere, no? Itong aking heating element. So paglagay ko, ayun, pumutok 'yon. So nag-order naman ko ulit kasi 150 lang 'to eh. Okay? So kailangan natin i-control yung ating airflow ng ating dehydrator. Okay? So malamang hindi maintindihan to sa makapanood nito kung hindi electrician o hindi electronics. Kung may background sa electronics ay malamang ay maintindihan itong aking sinasabi. So ayan, may ang pag ayun so 53, 52 down to 50 ma-off ang fan. Pag
Pag off sa fan, siyempre, iinit ito, ang heating element is increase ang kanyang init. Okay, no? So, kanyang init. So, pagdating ng 55, mag-on ang fan sa taas. So, ayan lang. So, ganun lang yan yung ating control. So, dapat may control kasi pag hindi, noong una kasi hindi ko to nilagyan ng control. Yung luto ng aking pasta ay kumbaga hindi siya maganda pag sobrang toyo. So, before, no? Kamakailan ay hindi ko to nilagyan ng control, hindi ko nilagyan ng STC o heat controller. Yun lang heating element sa fan. So paano ko siya na kasi meron akong thermometer. Umabot siya ng 64 o 65. 64, 65 ang kanyang 64, 65 degree Celsius. So ang init, no? Para na yang oven, sobra pang oven, no? Parang oven. So hindi kasi ito oven. So ay dehydrator. So kailangan yung airflow niyan ay makalabas yung sobrang init, no? Sobrang init kasi ang sobra na init ipapalabas niya, no? So dadaan yan sa ating mga tray. So ayan, pag dumaan sa ating mga tray ay nakasalang yung ating pasta ay matutuyo. So ngayon, ilagyan ko ng heat controller. So ayan na. So ito na yung gusto ko na yung heat niya, heating element ay patuloy lang sumisindi. Ang control lang dito ay yung fan. Pero nag-order ako ng SSR 40 EE nito. Hindi mo kita. Ayan. SSR o Solid State Relay 40 EE. So nakalagay doon 80 to 280 volts AC. Then ang output niya is 24 to 380 VEC. So, okay. So output yung sa taas. Ang relay kasi ito ay switching lang, pero kaya na i-hold ang amperahe na 40 o 60 ampere. Pag sa ating STC kasi is 10 ampere lang yon. So pag overload ang ating ilagay, over sa kanyang capacity ay siyempre mas sunog, no? Ito yung nangyari sa aking STC. STC yung unang STC. So ngayon hindi na yan kasi siyempre nag-learn. So ayan. Ayan ang ating controller ay ang ating dehydrator pala ay mag working mode nito o makapagpatuyo ito ng 10 hours. No? 10 hours na. So hindi katulad noon ay 12 hours pero sobra siya sa tuyo. So i-try ko to ng 8 hours. Pag okay pa rin yung tuyo ng 8 hours natin ay so siyempre 8 hours ang ating timer nito. So 8 hours nakasalang tuyo na siya. So, ibig sabihin kahit umulan, no, basta may kuryente lang, tuloy ang ating negosyong chicharon dahil may dehydrator na tayo. Ito na yung solusyon ng aking problema sa chicharon, no? So ayan, na solusyon na. Pero tama pala na. Ang problema, ang solusyon ay pera kasi ito ay nasa 7,000. Ako nga lang gumawa, no? Kahoy nga lang, no? 7,000. Lahat. Hindi pa nga napintahan. So kung polyfurnace ito, ilagay ng yung wire diyan so talaga nasa mga 7,500 to 8,000 kung may pintura. So ayan, so na-solve na ang problema sa ulan. Ngayon ang problema ko naman tauhan kasi yung senior citizen na aking kinuha na senior citizen ay hindi
pinahinto ko, no? Dahil una ay nakita ko si lolo ko yun eh. Lolo may bisyo yon eh. May bisyo panigarilyo. Ako pa bibili sigarilyo. Inom, alak. Ako pa bibili sa alak. Sa kanyang pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, ako, bigas at ulam. Sa tuwing magdi-deliver, may sweldo. So, ganon. So, dahil nakita ko pag ang negosyo, pag may bisyo, ay hindi diya talaga yan lolago. So, ano ko muna, o stipot ka dyan muna lo, hindi ka muna, grounded ka muna sa aking negosyo dahil bad influence ka. Ayan na. Direct to the point. Okay? So, ayan na. Mga boss, mga loads, salamat sa inyong panonood. No, sa sunod nating video, ipipicture din natin kung anong ating maisipan na topic. So, ngayon, mag-ano muna tayo, no? Sa mga baguhan dyan, sana ay mag-subscribe kayo, mag-like kayo sa aking video para updated kayo sa incoming nating mga vlogs. Ito ay Intrey Pinoy TV sa YouTube, Ronald Solania sa Facebook, at Ronald Solania sa TikTok. Okay? So, atin tong iba-vlog ang ating journey sa pagninegosyo. Sa pagninegosyo na start what you have at start small capital. So, ngayon meron na akong may nagsub, yung aking kapatid. Pero hindi yon tuloy-tuloy kasi may din siya. So, sana maisipan nila na ito ay may potential. Balang araw ay lalaki to. So, hopefully in God, we trust. To God be the glory. Sana po may mag-blessing itong ating kasi para makatulong tayo sa ating mga kamarites, ating mga kapitbahay. Para makapagbigay tayo ng trabaho. Okay? Okay, so mag-income tayo, makapagbigay tayo ng trabaho sa ating komunidad. Yan ang ating purpose o bakit tayo magpapatuloy sa negosyong ito. Okay? Tika muna. Kung gusto palang magpagawa nito, mag-PM ka. Kung gustong bibili ng aking recipe, mag-PM ka din. Okay? So, ayan na.